Paula at ang kanyang ninong, Berto. Ako nga pala si Paula, 18 years old, grade 12 sa isang pampublikong paaralan dito sa probinsya ng Pangasinan. At ito ang aking karanasan kay Mang Berto. Friday ng hapon sa isang sikat na mall sa aming lugar. Ako ay naghahanap ng aklat upang may mabasa at malibang man lang sa araw ng Sabado at Linggo, nang may tumapik sa aking balikat. Paglingon ko, ay agad kong nakilala kung sino. Si Ninong Berto lang pala, barkada ng aking ama ng matagal na panahon na. Agad ko siyang binati at nagkamustahan kaming dalawa. Kumusta ka na, Paula? Dalaga ka na pala. Grabe, ang bilis ng panahon. Ayos lang naman ako, Ninong, dahil malapit na akong magtapos ng grade 12 at college na ang sunod. Magkukuleyo ka na pala. Tara, Paula, kain tayo, libre kita. Nagugutom na kasi ako. Buti na lang nakita kita para may kasabay akong kumain. Sambit ni Ninong. At napao na lang ako. Nagutom din kasi ako sa kakalakad, kaya pumayag na lang ako. Kumain kami ni Ninong sa isang fast food chain. Habang kumakain kami, ay hayon. Napahaba at napasarap ang aming kwentuhan. Kaya naman nung natapos na kaming kumain, ay agad niya akong niyaya sa kanyang apartment. Ewan ko ba kung bakit napapayag ako ni Ninong. Ginamitan ata ako ng mahika. At hayon na nga. At agad na kaming lumabas ng mall at nagtungo na sa place ni Ninong. Tinuloy namin ang kwentuhan namin sa apartment niya. At dahil sa napansin ko sa bintana na madilim na pala sa labas, ay agad na akong tumayo at magpapaalam na sana sa kanya. Nang biglang, niyakap niya ako mula sa likuran. Teka muna, Paula, dito ka muna. Sambit niya sa akin. At ako'y kinabahan. Mahigpit ang pagyakop niya sa akin. Naguguluhan na ako sa oras na yon. Nang bigla ko na lang naramdaman na may matigas na kung anong bagay na nakatutok sa aking likuran. Ewan ko ba, pero parang lumilipad ang isip ko. At bigla na lang akong sinunggaban ng halik ni Ninong. Napapikit mata na lang ako sa ginagawa niya. Hindi nagtagal, ay parang nagugustuhan ko na ang ginagawa ni Ninong. Noong nasa kama na kami ay sinabi ko kay Ninong na virgin pa ako. Huwag ka mag-alala, Paula. Ako nang bahala. Sambit ni Ninong. At agad na naman niya akong hinalikan. Grabe si Ninong. Talagang gustong simutin lahat ng laway ko. Wala ata siyang balak magtira. Todo sip-sip siya sa dila ko. Kahit hindi ako marunong humalik napapasabay na lang ako kay Ninong sa ginagawa niya sa akin. Nadadala na talaga ako sa ginagawa ni Ninong. Naging maalab ang halikan namin. Lalo na't nakahawak siya sa katawan ko. At hayon na nga. Nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Naisuko ko na ang bataan. At si Ninong ang nakauna sa akin. Grabe ang mga sandaling yun. Para akong mawawalan ng malay habang ginagalaw niya ako. Sakit pala talaga kapag first time. After kong makapagpahinga ng konting minuto ay nagmadali na rin akong magbihis. Kailangan ko nang makauwi agad sa bahay. Baka abutan ako ni Tito na wala pa ako doon. At pinasakay na ako ni Ninong ng jeep. Baka sa mukha ni Ninong ang matinding kasiyahan dahil siyang naka-virgin sa akin. Ilang sandali lang at narating ko na ang aming village. At agad na akong pumasok ng bahay. Pagkatapos ko magbihis, ay agad ko nang hiniga ang aking pagod na katawan. Grabe, mahapdi pa rin ang aking kifi. Sakit pala talaga pag first time. Parang lalagnatin na ako. Pero hindi maalis sa isipan ko ang ginawa namin ni Ninong. Isa na yung nung nakita ko ang kargada ni Ninong. Parang gusto kong hawakan, pero hindi nangyari. Siguro sa susunod na lang.
At kinabukasan, nung magising ako ay si Ninong pa rin talagang nasa isipan ko. Obsessed na ata ako sa kanya. Bumangon na rin ako para makapagkape na muna sa kusina. Sabado naman ngayon, kaya ang gagawin ko ay matulog maghapon para makabawi ang katawan ko mula sa bembang namin ni Ninong. As usual, beauty rest muna ang ginawa ko. Matapos ang madugong tagpo kagabi, nakahiga lang sa may room ko. Ang ginawa ko maghapon. Gusto ko sana mag-message kay Ninong, pero wag na lang. Baka iba ang isipin ni Ninong. Kaya nood-nood muna ako sa phone ko hanggang sa makatulog ako nang hindi ko namamalayan. Hanggang sa nagising ako dahil sa ingay ng mga aso. Dumangaw ako sa bintana at kita ko ang tito ko na nagiinuman. Kasama pala niya si Ninong. Diyos ko po, bakit kaya nandito si Ninong? Mukhang alam ko na ang binabalak nito. Nanganganib ulit ata ang kipi-kipi ko eh. At hayon na nga, tama ang hinala ko. Nalasing na nga ang tito ko at nagpasama na si Ninong para ipasok sa kwarto ang tito ko. After nun, napakalagkit na ng tingin ni Ninong sa akin, lalo na at naka-night dress lang ako. Lalong naglalaway si Ninong sa katawan ko na para bang gusto akong kainin ng buo. Sinundan niya ako hanggang sa kwarto ko, sabay sabi ni Ninong, Kanina pa akong sabik na sabik sa'yo, Paula. Tagal kasing malasing ng tito mo. Kanina pa sana ako nag-e-enjoy sa katawan mo. Ngayon, Paula, ihanda mo na sarili mo dahil hindi kita titigilan buong magdamag. Grabe, mukhang galit na galitan ni Ninong at parang lalaspagin niya katawan ko. Kakayanin ko kaya ang buong magdamag? Parang hospital ata bagsak ko bukas ah. Pero wala nang atrasan to. Game na. At sabi pa ni Ninong na, ipaparanas ko sa'yo ang langit, Paula. Sambit niya at lalo din ako nasabik sa sinabi ni Ninong. At hayun na nga, niyari na naman ako ni Ninong. Pero this time, parang naging aggressive na siya sa akin. Grabe na ito. Magdamag talaga akong ginamit ni Ninong. Hinang-hina ang akin katawan, pero patuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Kinaumagahan, ay late na ako nagising. Magtatanghalian na pala. Grabe, hindi ko na rin namalayan na wala na pala si Ninong sa bahay. Ano kaya siya oras umuwi? Grabe si Ninong. Halos mawala ako sa katinuan dahil sa sarap na pinaranas niya sa akin. Dahil na din sa mga posisyon na ginawa namin sa buong magdamag. Nagmumuni-muni ako saglit nang biglang tumunog ang phone ko. At daglian ko naman itong kinuha para masagot ang tawag. Si Ninong Berto pala. Sabay sabi niya, "Kumusta, Paula? Kita tayo sa mall. Gaya ka na dyan at treat kita ng lunch." Sabay napasabi na lang ako ng, "Sige po, Ninong, wait lang." At agad na akong naligo at nagbihis. Ewan ko ba kung bakit sumaya ang buhay ko buhat nung may nangyari sa amin ni Ninong. Parang naging kumpleto ang pagkababae ko. At excited ako kapag nakikita at nakakasama ko siya. At ngayon, heto na naman ako. Kasama ko lang si Ninong nang magdamag kanina. Tapos magkikita na naman kami. Parang hinahanap-hanap ko na ang init ng kanyang katawan. At hayon na nga, nagkita na kami ni Ninong sa mall. Siyempre, nagkamustahan at naglakad-lakad muna kami saglit bago kami kumain ng lunch. Sa may resto ko dinala ni Ninong at siyempre, nagtingin-tingin din ako sa menu ng pagkaing bihira ko lang matikman. At siyempre, steak ang pinili ko para medyo sosyal. Porterhouse or filet mignon ang pinagpipilian ko. Pero sa porterhouse na lang, parang sosyal eh. At syempre, well done tayo. Nakaka-ignorante talaga. At after ng lunch namin ni Ninong ay inaya niya akong mag-joyride. Ikot-ikot lang dito sa aming probensya.
At pumunta din kami sa bayan ng San Nicolas, sa may barangay Maliko. Grabe, sobrang ganda pala doon. As in, parang pumunta ka ng Baguio. Yung klima at zigzag na daan ay pareho lang. Parang mas fresh pa ang hangin doon na sobrang lamig talaga. First time ko pumunta ng Maliko, kaya naman na-amazed ako. Napakaganda talaga ang mga views dito sa lugar na ito. At dahil sa malamig ang klima, ay napasabi si Ninong na, "Halika na Paula, sasakyan." At hayun na nga, lumarga na naman kami ni Ninong habang nasa loob kami ng kotse ay, "Grabe Paula, lamig no? Sarap mag-loving-loving dito." Wika ni Ninong. Kinutuban ako sa sinabi niya. Tama nga hinala ko. Grabe, hininto ni Ninong sa tabi ng kalsada. Hindi na daw niya mapigilan ang libog niya kaya naman ginawa ulit namin iyon sa loob ng kotse ni Ninong. Grabe, nakakabaliw talaga si Ninong. At hayun na nga, after namin ginawa iyon ay umuwi na rin kami agad. Siyempre, nakatulog ako sa kotse ni Ninong dahil sa pagod at sarap na rin. Hihi. Madilim na ang paligid nung makauwi ako sa bahay at syempre dahil sa pagod kong maghapon ay sleeping beauty na naman ako sa room ko. Lunas na ng umaga at eskwela na naman kaya back to normal na naman ang buhay ko. Papasok ako ng school at naglalakad ako sa may parke nang makita ko si Ninong. May kasamang babae. Namukaan ko yung babae. Kumari din nila Papa. Medyo bumigat ang aking pakiramdam. Hindi ko maintindihan, pero parang nagsiselos ako. Ayaw ko naman lumapit, kaya hinayaan ko na lang. Tumuloy na lang ako sa school. Paglipas ng ilang mga araw at mga linggoy, hindi na natawag or text man lang si Ninong. As in, hindi na nagparamdam. Ayaw ko naman na ako ang mag-first move kaya hinayaan ko na lang. Siguro jowa ni Ninong yun. Bata pa ako kaya ayoko ng gulo. Kaya kinalimutan ko na lang si Ninong. Okay na siguro ang nangyari sa amin. Siguro hanggang dun lang yun. Kaya naman nag-move on na lang ako. At ngayon, masaya naman ako. At may nangliligaw na rin sa akin. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko guys. Hanggang sa susunod, abang-abang na lang sa part 2. Subscribe at like na rin kayo sa channel ko.